College days ko, medyo malakas ang ulan sa Maynila. Siyempre, alam mo na, pag umulan, automatic may baha. So, ganun lang. Normal, lalo na sa area ng Baclaran. Now, galing ako sa Adamson University at ihahatid ko yung girlfriend ko sa Parañaque. Si Ace. Girlfriend ko pa lang noon, ngayon asawa ko na. So, pagbaba namin ng LRT station ng Baclaran, lubog lahat. Yung tipong hindi mo alam kung baha ba yun o kanal, mabaho, marumi. Tapos, punong-puno ng tao, daming tao na gustong makatawid. Okay? Kaya lang walang maapakan dahil nga baha. And then may nakita kami na may mga taong nag-improvise lang. It's a makeshift na tulay. Kahoy, bakal. Basically, kung ano lang meron sila, pinagkabit-kabit lang nila. Gumawa sila ng daan mula sa station, papunta sa kabilang side, yung parang pinaka-island. Obviously, hindi maganda yung tulay, hindi matibay. In fact, nakakatakot pa nga kasi baka bigla ka mahulog. Pero gumagana. Now, here's the interesting part. Sa dulo ng tulay, may isang tao na mayroong hawak-hawak na lata. Hindi siya sumisigaw, hindi siya nanghihingi, hindi siya nangungulit. Parang simple message lang na kung nakatawid ka, baka naman, kahit konti. So naturally, bumunot ako ng pera at nagbigay. Hindi dahil naaawa ako, hindi dahil napipilitan ako, kundi dahil natulungan nila ako. May nasolve silang problema ko. And that moment taught me more about money than any business book, any seminar, or any class na natinan ko. Kasi doon ko na-realize ang isa sa pinaka-fundamental na paraan para kumita ng pera. Now, I want you to think about it. Walang nag-sales pitch dun sa tulay. Walang nag-explain ng features and benefits. Walang, kuya, tulungan mo kami. Or walang sales talk. Walang script. They just built the bridge o yung tulay. And once the bridge existed, yung pagbibigay naging natural na lang. Parang reflex. Hindi ka napilitan, hindi ka nag-compute, hindi ka nagduda. All you knew, yung feel is like, fair lang naman ito. Now, tanong ko sa iyo, have you ever paid someone not because they ask, but because they help? Yung mekaniko na alam mong honest, kaya balik ka ng balik sa kanya. Yung tindahan maybe dyan sa kanto nyo, laging tama ang sukle, kaya loyal ka. Yung friend mo na tumulong sa yung maglipat, tapos ikaw naman, nilibre mo siya ng dinner after, right? Nobody asked, nobody negotiated. It's just, it felt right. And that feeling, that natural flow of value then payment, that's what most people are completely missing in business. Kasi ang ginagawa ng karamihan, iba. Hinihintay muna nila yung pera bago yung tulong. Or wala pang naitutulong, nanghihingi na ng bayad. Or worse, wala namang tulay, pero nandun yung lata. Kung wala pang tulay at nandun yung lata, anong tawag doon? Yun yung annoying, yung mga nakakainis, diba? Nagme-message sa'yo. And that's what most selling feels like for most people. Both for the seller and buyer. Yung awkward feeling, yung force, yung pilitan, yung walang dating. Pero pag may tulay muna, pag naramdaman ng tao na natulungan sila bago mag-open ng wallet, iba yung energy, iba yung transaction, iba yung relationship. You see, most people think money is about confidence, selling skills, persuasion, marketing tricks, hustle, closing techniques. My ABC, always be closing. Pero hindi. Hindi dun sumasagot ang pera. Money doesn't respond to noise. Money responds to relief. You see, the moment a problem disappears, the moment na nawala yung sakit, headache, frustrations nila, the moment na naramdaman ng tao na ay gumaan, yung pagbabayad, automatic. Hindi na kinakailangang i-convince pa sila. Yan ang tinatawag na reciprocity. Hindi manipulation. Hindi guilt. Hindi pressure. Value first, money second. Yan ang pinakamatandang business principle sa mundo. Mas matanda pa sa internet, mas matanda pa sa advertising, mas matanda pa sa Facebook ads. Yung mga tao sa Baclaran, walang alam sa marketing. Walang alam sa funnel, walang alam sa Canva, walang alam malamang sa AI, right? Pero gets nila yung principle na to. More than most business owners, nakakilala ko. Now, pag nahihirapan ng isang tao mag-sell, ang common na sinasabi, hindi ako magaling magbenta or hindi ako salesy, hindi ako pang sales, mahihayin ako. Pero usually, hindi yun ang problema. Ang problema, hindi malinaw ang value. Hindi nakikita ng ibang tao kung sino ang tinutulungan mo, anong problema sinusolve mo, at paano mo sila matutulungan. Think about it.
Bakit nakakainis pag may nag-DM sa'yo, nagbebenta ng kondo, wala ka namang planong bumili or wala kang pera, or nag-offer ng insurance, meron ka na. Kasi walang tulay, walang problema na nasusolve. May lata na nakaharang sa daan mo. Now, imagine mo kung may kakilala ka na naghahanap talaga ng kondo at sinabi ng agent, may unit dun sa area mo. Baka gusto mo, pasok sa budget mo, tingnan natin this weekend. Right? Iba yung feeling, di ba? Parang, uy, salamat, exactly what I need. Same person, same product, pero dahil tama ang problem na sinusolve, tama ang tao na kinakausap, tama ang tulay, iba na lahat. And this applies sa lahat. Hindi lang sa real estate agent. Pag-isipan mo kung bakit ang daming tao na allergic sa online selling. Why? Kasi experience nila spam. Right? Copy-paste messages sa messenger. Like, hi sis, interesado ko ba sa product namin? Walang context, o wala pang context rather. Meron ng pitch. Yan yung walang tulay, pero nandun yung lata agad. Now, compare mo dun sa isang tao na nag-post sa isang honest na story. Say, ito yung pinagdaanan ko, ito yung nakatulong sa akin, baka makatulong din sa'yo. Tapos maybe may link sa product niya sa dulo. Di ba iba yung dating? Kasi may tulay muna may kwento, may connection, may value muna bago ka humingi. Right? That's the difference between selling na nakakainis at selling na nakakatulong. Pareho silang selling. Pero yung isa, may tulay, yung isa, wala. You see, I've been in this business for 17 years and sold over 350 million of my own digital products online. I've helped people, start an ebook business, digital products, digital asset, online courses, or even coaching programs. And in 17 years, napansin ko ang isang pattern na obviously paulit-ulit na lumalabas. Ano yun? Pag beginner, the normal typical question is, how do I sell this? Pero pag experience na, they ask, what problem am I removing? Malaking difference yun Parang pareho lang na tanong, pero magkaiba ang pinanggagalingan. Yung how do I sell this or where do I sell this? Ang focus kasi noon normally sa'yo sa sarili mo, sa product mo, sa kita mo, or paano ko ipupush to sa tao. Yung what problem am I removing? Ang focus noon sa market mo, customers mo, prospects mo, sa pain nila. Paano ko gagawing mas magaang ang buhay nila? And the funny thing is pag nag-focus ka sa second question, the first question answers itself. Hindi mo na kailangan mag-isip kung paano mag-sell o magbenta. Kasi ang tao mismo ang lalapit sa'yo. Pag ang selling feels hard, pag parang laging walang bumibili, pag parang pilit na pilit, it usually not because you are a bad seller. It is because you're asking for money before solving something real. Just like kung wala pang tulay, pero humihingi ka na ng barya. Come on. Diba, kahit man ikaw, diba, mag-iisip ka muna, like, para saan to? Pero pag nakatawid ka na, pag tuyo na yung paa mo, pag naramdaman mo na nasolve mo yung problem mo, hindi mo na itatanong kung para saan di ba? Magbibigay ka na lang. And that's the difference. And this is true whether you are selling a 500 pesos ebook or 200,000 pesos coaching program. The principle is iisa. May tulay ka ba? O baka naman lata lang ang dala mo? Isa pa, lagi kong sinasabi sa students ko, huwag kang mag-start sa tanong na anong product ang gagawin ko. Mag-start ka sa sinong gusto kong tulungan? Sinong group of people? Market? At anong challenges? Anong pinagdadaanan nila? Ano yung frustrations sila? Kasi pag nag-start ka sa product, again, ikaw ang center, ikaw ang bida. Pero pag nag-start ka sa tao at sa pain nila, sila ang center. Sila ang bida. Pag sila ang center, sila ang bibili. Hindi mo na kailangang mag-convince or maging salesy or pushy. Think about it this way, my friend. Pag pumunta ka sa doktor kasi masakit ang ngipin mo at sinabi niya sa'yo, eto ang gamot eto ang gagawin ko. Magbabayad ka agad, di ba? Kasi, wala ka nang masyadong tanong kasi doktor yun at alam niya yung problema mo at may solution siya. Hindi na kailangan ng sales pitch, hindi na kailangan ng buy one, take one. Hindi mo na kailangan ng countdown timer sa website mo. Kasi ang problem mo ang nagsisell para sa kanya. Yan ang power ng tulay. In 17 years, I've seen this play out hundreds of times. Nakita ko yung mga taong sobrang obsessed sa logo nila, branding, website design, ang ganda ng Canva nila, ang cute ng color palette, at ang social ng font, pero walang bumibili. Bakit? Kasi maganda nga yung tulay, pero walang baha, walang problem na sinusolve,
walang reason para tumawid. Tapos nakita ko rin yung kabaligtaran. Yung mga simple na e-book, plain lang, PDF, yung iba Google document lang, walang design, walang fancy funnel, minsan parang ginawa lang ng isang upuan, you know what I'm saying? Pero outsold everything else. Bakit? Kasi nag-solve ng isang malinaw na problema. Hindi multiple problems, hindi everything you need to know about, hindi lahat-lahat. Isang malinaw na problema, isang malinaw na solusyon. Now, let me give you a real example. May student kami dati na teacher, public school teacher. Maliit ang sweldo, pero meron siyang paraan ng pagtuturo ng reading sa mga bata pa lang na sobrang effective. So, ang ginawa niya, nilagay niya sa isang simpleng ebook. Ang title, How to Teach Your Child to Read in 30 Days. Walang fancy, walang mahabang sales page. Inisa-isa niya lang yung steps. Kumbaga, he break it down para masundan kahit ng ordinaryong mga mommies, right? At bumenta. Hindi dahil sa magaling siya mag-sell kundi dahil ang daming magulang na frustrated sa reading sa skills ng anak nila or yung feel nila na left behind. And then finally, here she is, may nag-offer ng tulay. Okay? May isa pa, accountant, nagtatrabaho sa isang firm. The usual corporate employee, pagod na pagod na. Pero napansin niya na ang daming freelancer sa Philippines na hindi alam paano mag-file ng tax. Confused, takot sa BIR, hindi alam kung saan magsisimula. So gumawa siya ng simpleng guide, Freelancer's Tax Guide. Paano mag-file ng tamang tax sa BIR? Step by step, Taglish, plain language. And it's sold consistently kasi hindi niya binibenta ang sarili niya. Binibenta niya yung relief, yung I gets ko na moment na pag nabasa ng customers niya. That's the bridge, my friend. Now, may isa pa example, ito personal experience ko na. Okay, when I entered the Philippine market, nung gumawa ako ng audio program ko, hindi ko iniisip paano ko ibibenta to. Ang iniisip ko, may mga tao din na katulad ko na gusto at naghanap ng negosyo na sa bahay lang pero walang simpleng paraan. Kasi mostly back then, it's like traditional businesses at kinakailangan mo ng malaking capital. So, ginawa ko yung program, isang araw lang, nag-record ako, nag-edit, and then nag-upload. One day of work. Now, hindi maganda ang production kasi wala naman ako sa isang parang recording studio. Sa kwarto lang na minsan may kumakahol pa ng aso sa background. Hindi pa rin uso yung mga noise cancellation software noon. Pero yung content na nag-solve ng malinaw na problema. So hanggang ngayon, 17 years later, kumikita pa yung product na yun. The last time I checked, it generated over 9 million pesos from that one audio program. Kasi ang tulay matibay. Hindi dahil maganda, hindi dahil gumagana. Kasi hindi naman kinakailangan maganda, hindi naman kinakailangan mahabang sales letter, hindi kinakailangan ng napakarami mong testimonials, though that will be helpful. Kailangan lang ng totoong nakakatulong. Na pag ginamit nila, gumaan ang buhay nila. Even in a small way. Pag nangyari yon, the selling takes care of itself. So now, let's go be practical in here. How exactly you gonna use this, right? So, kung ikaw ngayon ay nag-iisip gumawa ng content na digital product mo, it could be an ebook, online course, coaching program, or any digital product, I want you to run it through what I call the bridge test. Gamitin natin yung Baclaran bridge test. So, 3 questions lang. Number 1, what specific problem am I removing? Hindi yung I want to help people, I'm passionate about this, or I want to inspire. Nope. Kinakailangan specific, kinakailangan malinaw. Kung hindi mo ma-explain sa isang sentence kung ano yung problem na sinusolve mo, maaring hindi pa ready yung product mo. Yung tulay sa Baclaran, malinaw ang problema Ano yung problema? Hindi ka makakatawid. Either maglakad ka sa baha, o kung gusto mo, tuyo na yung paa mo. Yun lang, right? Very simple. So question number 2 is, how painful is the problem right now? You see, hindi lahat ng problema willing magbayad ang tao. May mga problema kasi na inconvenient lang Pero kayang tiisin, right? Pero may mga problema na every single day nararamdaman nila. Yung baha sa Baclaran, literal na nakablock ka right? Hindi ka makakauwi unless sumungo ka sa baha. Hindi mo ma-ignore, hindi mo ma-postpone, kailangan mong tumawid ngayon. That's urgency and that's a real pain. So ang product mo, sinusolve ba niya ang problema na nararamdaman araw-araw? O problema na, sige na nga, pag may time. Yun lang naisip nila na pag may time, walang urgency, walang bibili. So question number 3, if I had this exact problem, would I gladly pay to remove it? Like,
maluwag lang ba sa akin na babayaran ko rin para masolusyonan tong problema na to? Right? This is the honesty check. Ilagay mong sarili mo sa sapatos ng customer mo. Kung ikaw ang may problema at nakita mo yung product mo, magbabayad ka ba? Like agad-agad or walang hesitation? Kung ang sagot ay maybe, well, depende, or probably, then go back, baka hindi matibay ang tulay. Kasi pag maybe ang sagot, maybe din ang isasagot ng market mo. At ang maybe sa business almost always means no. Pero pag ang sagot mo ay absolutely take my money, then you know you have something. You see, my friend, yung makeshift, yung gawa lang nila na tulay sa Baclaran, hindi maganda. Walang branding, walang strategy, walang marketing plan. Walang logo, walang website. Pero it worked. And because it worked, people paid. Willingly, happily, without being asked. That's how business works. Whether online man yan or offline business, whether ebook, coaching program, or traditional businesses, whether, 500 pesos lang yan or 500,000 pesos na services, sold first, sell second. Sa lahat ng mga na-discover ko in the last 17 years of business, sa lahat ng tools and strategies and funnels and frameworks, yung lesson na to ang pinakasimple, pero pinaka-powerful. Hindi mo kailangan maging magaling sa sales, hindi mo kailangan maging extrovert, hindi mo kailangan sumikat, maging influencer, hindi mo kailangan maging expert na meron kang PhD degree o nanalo ka ng New York Times best-selling author, right? Kailangan mo lang magtayo ng tulay. Isang tulay na nakatulong sa isang taong may totoong problema. Pag nagawa mo yun, ang pera susunod na lang. Hindi agad-agad, hindi overnight, hindi magic, pero susunod. Kasi ganun ang batas ng business na hindi nagbabago kahit na lumipas ang panahon. Even if there's a lot of technologies going on right now, kahit magkaibang platform, dumating ang AI, or kahit mawala ang Facebook, kahit mag-iba lahat, ang tao lagi may problema. At ang taong nakaka-solve ng problema, laging may pera. Yan ang pinaka-simple at pinaka-powerful na business lesson na alam ko. At natutunan ko siya hindi sa isang seminar, hindi sa Harvard, kundi sa baha sa Baclaran. So my friend, kung ikaw ngayon ay nag-iisip mag-start ng ebook business mo, digital product or online business mo, or kahit anong digital asset, huwag mong itanong sa sarili mo, paano ko i-convince ang tao? Itanong mo muna, anong tulay ang kaya kong itayo? Kasi ang pera, hindi siya nire-reward dahil nag-effort ka. Hindi niya nire-reward lang simple ang hassle. Hindi niya nire-reward ang ingay. Ang pera, lumalapit yan kapag nakakapagbigay ka ng relief o tulong. Now, if you want help figuring out what bridge to build or anong klaseng tulay or what problem to solve or how to turn what you already know into a digital product that helps real people, now I have a free report I would like to give you a copy. Just click the link sa description or maybe comment bridge below and I'll send you a free copy. Having said that, maraming salamat. Thank you for listening and talk to you soon. Bye-bye.